Good afternoon. We're here at Tupi, South Cotabato, where our children are enjoying swimming because we did promise for them to do the swimming right after the celebration. I would like to greet you a very pleasant afternoon wherever you are, and giving all the praises to the Lord for what He has done in our celebration last night. And I would like to congratulate again our Hope Church, VCF, for 1 year anniversary. And we are so blessed. It was an excellent presentation of a 1 year ministry. And I would like to give the credit to the Lord who have given us the idea on how are we going to deliver the message of the gospel of the kingdom of God, which has the power unto salvation. Magandang hapon sa lahat. Hello, Ma'am Emma Valencia. Thank you so much again. And all those who have been a partner of each ministries that we have. You know, your name, God is taking up your names because nothing can be hidden from the Lord. We have the Holy Spirit that sees everything that we are doing. So whatever you do for His glory, it will always come back to you in a good measure of your faith. So this afternoon, we're going to continue to explain to you the gratitude. Yes, Noy Ardales is watching. And happy birthday to you. And may the Lord continue to bless you, be with you. And my prayer for you is that you are going to be aware of the presence of God and listen to Him. Have a special quiet time. Count your blessings one by one so you can preserve your relationship to the Lord. The best gift that you could receive is the salvation. You know, salvation is a battle. Ang salvation natin ay pakikipaglaban sa ating flesh. I will explain to you later, John 3:16, for God so loved the world. He gave you His Son, so that when you receive His Word, you follow His Word, and then you will receive the Holy Spirit that will guide you, lead you, save you from any harm, just for you to preserve the gift of salvation. Today, may you enjoy this live stream, and may we continue to just glorify the Lord for what He has done and what He's going to do in our lives. So happy birthday, and may you enjoy your day today. Count your blessings one by one, name them, and you will see you found yourself being in gratitude to our God. So, dito sa ating message is for you to understand that gratitude attracts blessing. After receiving the Lord Jesus Christ, kaya nga, tinuturuan tayo na ang pagbabasa ng Bible, when you read the Bible, do not just read by verse, read by context. Iba talaga yung by context kasi yung buong chapter, malaman mo ano bang tinutukoy, anong ibig sabihin, ano ba ang direction at maging ang instruction ng Panginoon. For the Word of God is like a double-edged sword. The purpose is to correct you and make you what God wants you to be. So our template is Jesus Christ. Yun yung ating susundan, yung bugtong na anak ng Diyos. So I would like also to tell you that gratitude, what do you mean by gratitude? Gratitude is giving back. It's more than thanks. It's giving back and acknowledging the one who have given you things that you are thankful. So like salvation, of course, medyo malalim-lalim na yung salitang gratitude. And gratitude is an expression of your awe to someone, especially the God
who have given you life. You are in gratitude, and you are grateful for what the Lord has done in your life. And the Bible is telling us that when you have that kind of character, you are attracting Him. You know, our God is attracted to His own character. He brought His character, His image and likeness through His only begotten Son. That's why sinabi niya na if you love Him, kung mahal mo ang Diyos, kayo ba talaga ay nag-love sa Lord? Did you really love God? If you love God, you love what He loves. You hate also what He hates. So like example, you love doing what, especially the passion of evangelizing. You evangelize some people, that's the passion of Jesus. So I also have the passion, so it means to say that I love God because I love what He's doing. So, and we believe that in this afternoon, natuto na tayo ngayong natanggap natin si Jesus na sundin kung ano yung sinabi ng Panginoon sa atin. Yung sinasabi ba na John 3:16, sinasabi niya na if I love you, that's why I gave you His only begotten Son. Now, not only just to give you, but your part is to receive. So the begotten Son is the Word of God. Each time you receive the Word of God through preachings, through other opportunity for you to hear the Word, then you will have the chance to express your love to God, and you continue to just bless people. And you know very well that when you are loving God, the Bible said, or Jesus said, if you love me, obey my command. So did you obey His command? That's the problem. We love to hear the command, but we don't have plan to hear. To do the command. Doing the command of God needs power, because as a human being, we could not obey. It is not in our power to obey. But we thank God that when we obey, we found that the Word of God is true. Obedience, the Deuteronomy say that when you obey, you're under God's blessing. So it means to say that one of the character of God is being thankful, being grateful. And it attracts His attention. I want to, gusto kong i-magnify or i-explain ng mabuti ang gratitude na tinatawag. Yung gratitude is hindi lang yung nagsasabi ka ng thank you, kundi pinapakita mo, mas malalim kasi yung gratitude. Yung gratitude, yung parang sabihin nating whole of your life, talagang permanent ka na nagbibigay ng pasasalamat sa taong yan o sa Diyos. So, kaya nga, ito yung hinahanap ng Lord, because the avenue of His blessing is that character, the gratitude character. Katulad ng mga character na tinatawag nating cleanliness is next to godliness. God is a God of order. Remember when He came in this planet Earth, so chaos, and then when the Holy Spirit start to follow the Word spoke, and then the Holy Spirit hovering, and the Holy Spirit was moving towards the direction of whatever God has commanded. So therefore, there was order. There was an order, and then the order makes things beautiful. You know, if you are ordered person, everything is in place. You will have a better way of life, and that's why God wants us to be clean. He wants us to be ordered like Him. In Numbers
let's go Numbers. I know you know John 3:16, so I don't have to reread it again, because I explained to you that when you read John 3:16, do not just read John 3:16. Read 14, 15, 16 hanggang 18, so that you will know the context why God told us to do so. So, bawat po mga mensahe natin, huwag kayong mag-rely doon sa ibinigay lang ng pastor or ng preacher ng isang verse, kundi go, check with your Bible and read the whole context, so that mas marami pa po ang marami pang mga instruction at magiging explanation ng Holy Spirit kapag talagang you did understand the whole context. Ang whole context is just like a picture. Sino ba naman ang mag-enjoy kung ilong lang ang nakita mo, hindi mo nakita yung buong picture? Kaya nga, I'm encouraging all the believers na it's good for you to really read the Bible. The Bible, the whole Bible, Genesis down to Revelation, so that you will have the picture. Each time you hear the Word of God, yeah, I know that, I've read that. So you can just easily say amen, you can agree. Because it is in your heart already. And yun, talking about cleanliness is next to godliness. Kung ikaw ba naman malinis ang room mo, malinis yung kinagagalawan mo, masarap ang iyong feeling. So that is what God wants us to experience. Kahit marami kang pera, pag magulo yung bahay mo, parang wala din, parang hindi mo ma-appreciate na may pera. Di bali nang hindi masyadong maganda ang bahay mo, I mean, hindi masyadong bongga ang bahay mo, basta't malinis, everything is in order, and whatever you need, nandyan lang, madaling linisin, at saka maganda rin talagang pinipersonalize mo ang paglilinis dahil yan ay yung pagmamayari, or I mean, under your management. Doon kasi makikita ang ating personality. So, Numbers 5, 1 to 3, basahin natin. Alright, Joe? Numbers 5, 1 to 3. Sinabi ng Panginoon kay Moises, uputusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sinumang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuring siyang marumi dahil nakahigo siya ng patay. Palabasin niyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo kung saan ako naninirahang kasama ninyo. Okay, that is in the Old Testament. Nung araw, hindi talaga familiar ang mga tao sa like, yung nangyari nangyari yung COVID. Nagkaroon tayo ng recognition about yung madumi. Medyo naglinis tayo ng konti, pero yung iba naman, bumabalik na naman. Pero nung araw, kahit na wala silang ganong mga protocol sa government, si Moses na mismo ang nagsasabi na ang lahat ng may mga sakit ay hinihiwalay. So it connotes what? Cleanliness. Dahil totoo nga, kapag malinis tayo, malayo tayo sa sakit. And that is a blessing. Ang knowledge na binigay ng Diyos sa tao, ang siyang magbibigay ng blessing. Yung ano kasi ang iniisip natin ng blessing, bibigyan tayo ng pera. Usually ito yung mahirap sa sa modern world ngayon. Alam, okay naman. Marami naman pera mga anak ko, mga blessed naman sila. Kaya napakahirap pag ikaw nakaunawa ng tunay na meaning ng blessing. Hindi mahirapan ka mag-intervene. Not unless yung taong nagsalita na yan ay makaranas ng tinatawag nating mga breaking sa buhay nila, katulad ng na bankrupt yung they will listen to you. As long as meron silang pera, they called it blessing. Kaya, so wala ng lugar si Jesus. Kasi nakikita ko naman, Pastor, yung mga anak ko naman, nasa abroad na lahat. Ako naman, nandito. So, blessed naman kami. So, yun po, kailangan natin mag-aral by context upang maintindihan natin. So, nung araw, wala pa yung uso yung paano ma-identify yung mga mikrobyo like bacteria na sa ngayong panahon talagang
Dati-rati sa ospital mo lang makita yung may alcohol tsaka yung mga may mask. Pero ngayon, ordinary, kahit saan, meron. So, aware na tayo sa cleanliness. Dahil alam natin kapag may bakterya, alam mo na, death is knocking. Medyo nagkaroon na tayo ng better understanding about the dirt and being clean. So, yun po ang ibig sabihin ng Lord, mas maramdaman mo ang blessing kapag ang iyong awareness is nasa cleanliness. Siyempre, inside mo na. Pag sa loob, malinis ka, nalalaman naman sa bibig. Yung sabi ko nga, yung Proverbs 18:21, talagang law ng Diyos yun. Na kapag madumi ang bibig mo, alam mo yung madumi, nakakahina, di ba? Pag ikaw may bakterya, meron kang may cough ka o kunting plema lang, nangihina katawan mo. Ganun din pag yung spiritual ay mayroon tayong mga ginagawang hindi gusto ng Holy Spirit, nangihina din tayo. So in other words, awareness of being clean is inside and out. Ibig sabihin, spiritual at saka physical. Madaling mamatay ang tao kapag hindi siya aware sa mga bakterya, hindi siya aware sa mga sickness, mga disease. So, kailangan aware tayo at ano ang gagawin natin. So, the Bible is saying very properly na lumayo kayo sa marurumi. In times of, the times of Moses, talagang sabi niya, ihiwalay ang may mga sakit doon sa walang sakit. Ganon din sa mga hayop natin, di ba? We are so very familiar na ihiwalay ang may sakit na manok doon sa walang sakit. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon na kapag tayo ay aware doon sa aware tayo sa cleanliness, then you could easily be identified as blessed person. Lalo na kapag marunong na tayo, dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos, marunong tayong mag-alaga sa sarili natin. We don't have to go always to the doctor. Tanungin natin yung doktor kung ano ang ating sakit, samantalang tayo naman ang kukunan ng mga information. Here comes the doctor, hindi ka naman kilala. Pagdating sa sasabihin niya, ano bang nararamdaman mo? You give information. At bakit ka nagkaganyan? Panay ang give mo na information, sila naman ay sasabihin nila sa'yo dahil sila ang pinag-aralan nila kung anong pangalan lang nung nararamdaman mo. So, magbabayad ka ng kanilang prescription. Pero sa totoo lang, tayo ang nakakaalam ng ating sakit. At yung iba, kahit yung mga oregano na yan, bakit yung iba madaling na-healed? Kasi may power ang tongue. Yung ibang tao, alam mo, iminom ka ng oregano, gagaling ka talaga. Kasi yung anak ko gumaling. Dahil pinaniwalaan mo yung sinabi niya, gumaling din yung anak mo. See the power of faith? Pero yung iba, dahil hindi naniwala, uminom ng oregano, hindi rin nagaling. Kahit anong gamot ang iyong iniinom, as long as you have the belief, yung iba nga, hindi original yung gamot na iniinom Di ba? Parang ano lang, harina. And yet, bakit gumaling yung iba? Simply because, mostly sa kagalingan ay trabaho ng Diyos. He's the true healer. Medicine can just suspend. Maybe, i-suspend lang for a while. Pero nandyan pa rin yung sakit. But only God can remove the sickness. That's the reason why by faith. So, yung pananampalataya ay dapat nating maintindihan. So, ganun din ang gratitude, showing God, kung ano yung tinuro niya, ginagawa mo. It's the best gratitude that you could show to the Lord. When you show that right kind of gratitude, then you are attracting the blessing. So kapag anak ka na ng Diyos, dahil nandun yung Holy Spirit, born again ka na, the Holy Spirit will lead you, guide you, teach you sa salita na inyong mukhang gusto ko na rin humikab.
alam nyo, nakaka-influence din, di ba? Nakaka-influence yung ano nakikita mo, kaya tayo aware tayo. Kung ano naririnig sa atin, aware tayo na yung ating mga katabi, nai-influensyahan sila. Katulad ng sa loob ng church, natutulog ka. Natural yung katabi mo, may influensyahan din sila, pwede palang matulog, di matulog na rin din tayo. Yung influence ay napaka-powerful, lalo na sa bibig. Kaya nga ang gusto ng Lord, cleanliness spiritually and then physically. That will attract the blessing of God. Ako purely, sinasabi ko si Pastora Marlene, wala akong inaasahan, kundi ang Diyos ko. That's why nandito ako para introduce sa inyo ang Diyos na pinapaniwalaan ko. I live by His favor. Alam niyo ba ang pabor? Ang pabor ay binibigay ng Diyos sa taong kanyang kinagigiliwan. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pabor. What is favor? Kahit hindi ka nag-aral, nabigyan ka ng pabor na magkaroon ng sasakyan. Yung iba naman nag-graduate na, nag-masteral na, hindi pa nagkaroon ng bahay. Pero ikaw nagkaroon ka ng bahay na hindi ka naman naghirap. So yun po ang ibig sabihin ng favor. At yun ngayon ang buhay ko. I'm living with the favors of the Lord. So paano ko nakuha ang favor na yan? By having that gratitude attitude. Ang gratitude attitude ay you notice kung ito ay galing sa Diyos. You keep on saying, Lord, I recognize na sa iyo ito galing. Yan naman ang sinabi ng Lord eh. If you love me, diba, you obey my command. If you love me, you obey my command. So, I have to find a command and then obey. And then that's how I love God. By showing Him my gratitude of respecting or honoring His command. Yun yung gratitude. At yun ang nakaka-attract sa mga blessing. At yun ang tinatawag nating favor. Hindi lahat ng tumanggap kay Jesus ay may pabor. Kaya nga, para makuha natin ang pabor ng Diyos, anong gagawin natin? Sinabi niya diyan, simple lang. You love God. Do you love God? How do you love God? God said, if you love me, you obey my command. Ang command ng Lord, hindi tayo dapat nagsasalita ng negative. Kasi, we are representing the kingdom of righteousness. Ang righteousness po ay hindi sa atin. Kay Jesus yan. Kaya nga, nag-obey tayo sa righteousness ni Jesus, hindi sa righteousness mo o ng ibang tao. So when you obey, know first, and then obey the righteousness of Jesus, then surely, favor will be yours. Ano pa ang sabi ng Lord? Na makapagbigay sa'yo ng pabor. Yung lifestyle mo, nakaka-please ba sa Panginoon? You should be a God pleaser, not a man pleaser. Hindi kayo nagtitingin ng mga, ay marami sa akin nagtitingin sa Facebook, mas marami ang akin sa iyo maliit. That is comparing. Nakita ng Lord yun, hindi yun character ng Diyos, kay Satan yan. Kaya nga hindi mo ma-attract ang presence ng Lord. You cannot hear the sound of the Holy Spirit dahil hindi niya gusto. Alam niyo ang Holy Spirit, pag hindi niya gusto, hindi siya na-activate. Ma-activate mo ang banal na espiritu araw-araw ng buhay mo kapag na-trigger mo siya. Paano mo siya i-trigger? Kapag may ginawa ka na gusto niya. So first, you have to know ano yung gusto niya and then gawin mo yon. At kapag ginawa mo yon, na i-ignite mo ang Holy Spirit. Parang parang car. Pag hindi mo in-ignite, hindi siya aandar ang makina. Ganon din ang Holy Spirit dito. Nandyan lang yan. Pero pag hindi mo siya in-ignite, hindi rin siya magpapakita. Hindi rin siya magpaparamdam. So, loving God, pleasing God, and be with God every day. In all you do, what you do, kapag kasama mo siya, dala mo siya sa school, sa trabaho, sa lahat ng problema, dala mo siya. Laging kasama siya. That is how to attract the favor of God. The favor of God is available for those kind of people na talagang piniplease ang Panginoon, hindi tao. So kaya nabuhay ako
nabubuhay ako sa pabor ng Panginoon. Yan po ang isang anak ng Diyos na nagpapagamit sa Kanya. God pleaser, you are pleasing God, then surely favors. Kahit nasa kayo abroad, huwag kayong umasa sa inyong sweldo. Dahil ang sweldo ninyo ay napakaliit compared sa mga pabor na ini-enjoy nyo dyan. Kaya sabi ko, count your blessing one by one. Pumunta ka sa abroad na syempre hindi lahat ng tao nakakapunta dyan, di ba? Part na yung nagtatrabaho ka nga, pero na-enjoy mo yung nation na pinuntahan mo, like Netherlands. Ni-enjoy mo yan lahat. Yung iba nagbabayad pa, makapunta lang dyan. Samantalang ikaw, kasama na doon, nag-i-income ka na, ini-enjoy mo pa. Kung hindi mo yan nakikita, you could not praise God. Kapag nagrireklamo ka pa, in spite of the fact na meron ka na palang mga ganon, then you did not attract the blessing of God. The blessing of God is the presence of God. Okay? Si Imerin, Gaga, Tata, if you are watching, I tell you, the nation that you are serving, when you praise God of how the Lord brought you there by spreading the gospel, kasi ang gospel ay tubig. Ito yung naabot kayo ng tubig. Kaya ang buhay ninyo nagbago. Ang isang dry land ay kahit marami siyang pera, dry na dry. Dahil hindi naabot ng living water. Ang living water ay talagang pupunta sa mga dry land. Depende sa'yo kung talagang ino-offer mo yung life mo. So now, kayo, dala nyo ang living water, which is the Word of God. All you have to do is to open your faucet, your mouth, and then bless everybody, because there is power in whatever you say. It will never come back void and vain. I guarantee you, as God did it to me, na ang Korea talagang nag-bless sa akin beyond measure. Until now, ang blessing ko, hindi matapos-tapos. Ilang taon na ako na stay ng Korea. Nalaman ko lang yung sikreto by giving gratitude. Hindi nakarinig ang Diyos ng reklamo about sa Korea. Kahit nung araw, lahat ng mga Pilipino puro reklamo sa nation na yan dahil may pagka North Korean din kasi nung araw. But, I thank God, hindi ako tinuruan ng Diyos na ganun. Tinuruan niya akong i-counter, blessed, saying good things about the people of Korea. And it goes back to me. Wala akong naging kaibigan sa Korea na hindi naging hospitable, hindi naging help sa akin, hindi naging blessing sa akin. Because of what I say. You know, may power ang salita. Lahat ng mga tao doon ay binibless ko. I prayed over every places that I went through. Kaya naman ako pabalik-balik ng Korea. Dahil Korea is blessing me back. And beyond measure, you could not imagine kung paano ako binless ng Lord dahil I really bless Korea. Blessing begets blessing. Kaya nga, pag na-attract natin ang Father in Heaven, para tayong magnet, the blessings will just come. So, gratitude attracts blessing. Yun po ang ating message ngayon na sana kahit papano nagkaroon kayo ng understanding. In this ministry, pinapakita ko sa inyo, pinrocess kayo. Yung iba kasi nagmamadali. Pag alam nyo, nagmamadali kayo sa processing, wala din. Kaya nahuhulog yung iba nagbaback subject. Katulad ni Jessica, masyadong nagmadali. Kaya tingnan nyo, mahaba din yung passive years niya. Ngayon, but God is so faithful, basta't bumalik ka lang, ang Panginoon, yung genuine seed mo talagang nandyan pa rin. It will just come out. Kaya nga, nung umuwi siya, sabi niya nakaramdam daw siya ng warmth welcome. Yes, dahil nag-grow ang DCF. Hindi ko naman sinabing perfect ang DCF. It so happen, nag-grow ang DCF. Kaya kapag nag-grow kayo, imposibleng mang-reject kayo. Nag-grow kayo with the Lord eh. Diba? Siyempre, pag bata ka, alam mo ba ang bata pala away? Bata pa tayo noon, talagang wala namang karason-rason, inaaway natin yung mga tao. So, ganun din yun sa ministry.
kung bakit nakaramdam sila ng prutas ng Holy Spirit, it's all because we are born again, nag-grow tayo, at marunong na tayong mag-stand like Jesus. So, ma-feel talaga ng tao na may Jesus tayo. So, kaya nga, pinapakita natin dito sa ating Home Hope Church na isa ito sa mga karakter. I tell you, hindi perfect ang Home Hope Church. But it is a place wherein ang mga karatig na mga tao na hindi man lang nagsasamba, nagkakaroon sila ng influence na makapagsimba sa Diyos na buhay. And that is our purpose why we have home churches. Salamat sa mga suporta ninyo. Nakita niyo ang bunga ng suporta ninyo. Hindi ako tumatanggap lang ng inyong mga tithes and offering. I am responsible for that. Kailangan makita ninyo ang bunga. Maging sa pamilya ninyo. I keep on praying. We pray corporately na gumagana ang tubig. Na hindi lang ma-stock up sa inyo. Kundi tuloy-tuloy hanggang sa inyong mga clans ang tubig. Ang tubig ay the gospel. The gospel, the source of salvation unto all men. So, maraming salamat sa suporta. Forever grateful ako. Dahil binigyan na tayo ng almost 26 years na tayo sa June 27, birthday ng tatay ko yan. I choose, kasi syempre may karapatan ako as a founder of VCF South Cotabato na ilagay ang special date ng aking buhay, which is the birthday of my father. Actually, I started 28, but I choose to have 25, 26, 27, 28 celebration because I want this time, ever increasing kasi ang pagbibigay mo ng pasalamat sa Diyos. Hindi lang yung thank you. Nung araw, ganun tayo, thank you lang. Pero ngayon, iba. We say our testimony, we do extra mile para maramdaman talaga ng Diyos na totoo ang iyong pasasalamat sa Kanya for the past 26 long years. So, mamimigay tayo ng rice. I'm inviting you to join. Nag-start na. Si Jollibee, meron na siyang half sack. Next time, si Tibo. Inviting. Kasi whatever you give, yung binibigay niyong pera, di ba, Jo? Pera lang yan. Encourage mo ako, Jo. Kasi ini-encourage din kita. Kapag may nakakita kasi, siyempre, hindi naman pwede, hindi ako pareho ng ng mga religious na nagsasalita ka kahit hindi ka na pinapakinggan, magsasalita ka pa rin. Ako kasi real, ayoko ng parang entertainment. Gusto ko yung real. Yung mga kasama ko ang una. Kung buhay ang salitang ito, hindi ko siya itatapon lang. Basta gusto ko halaga dahil ino-honor ko ang Diyos. Kaya tinuturuan ko kayong mag-honor. Honor means respect. Pay attention to the word and the word will come in. Magbabago ka. That's for your own good. Diba? Asa na ba tayo? And then, we go straight. Kasi pag nakinig kayo, pag nawala si pastora, sasabihin mo, nandito na tayo sa ganito. Diba? Kaya dito tayo makikita na hindi tayo nagpe-pay attention. Are we here? Ano yung sinabi ko kanina? Na yung blessing. Wala nga. Salamat, Lord. Holy Spirit, you're here. Please help me. At ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng reminder na kung ano ang dapat nating gagawin. This is to encourage everybody. So, siguro naman it's good for me na i-encourage nyo rin ako. Para naman yan sa inyo eh. We come here, we invest money, for your own sake, so therefore, ang target ng Lord ay talagang magkaroon tayo ng bunga. So yun nga, ang VCF ay nagkakaroon ng home churches para magkaroon tayo ng proper process. Kung hindi kayo na-process talagang, you come out na hindi eksakto na bunga. Katulad ng ng Dole Philippines, pag yung hindi ka dumaan sa process, hindi ka talaga magkaroon ng label. At hindi ka ma-identify na VCF kasi natutulog ka during di ba? Natural, hindi nila makikitaan ikaw nga yung product. So yung VCF ay hindi perfect. Sabi ko nga, ang home church na ay hindi
hindi perfect. Yan yung lugar na dinalalan ng mga hindi perfect na mga tao to perfectize. Kaya ang bawat pakain dyan ay naka-strategical at saka naka-inline with kung anong level ka para madali ang paglago ng isang Kristiyano. Kung may mga mali man tayo in the past, ang Diyos ay laging nagbibigay ng correction para maging mas mabilis. Tulad niyan, ang ating technology, pag na-stack up siya, wala. Talagang gaganon-ganon lang. Ganon din ang buhay natin. Pwedeng gaganon ng 25 long years. Oo. Maghihintay yan kung kailan talaga siya tatamaan ng tama at doon lalago. So, ang paglalago natin ay blessing. Hindi tayo lalago dahil sa marami tayong pera. Kaya do not depend on your money because money, pag nagbigay po kayo sa simbahan, pera ang binigay ninyo. The moment you touch that down sa church na may Holy Spirit, makukonvert yan sa faith. Pag na-convert mo yung pera mo sa faith, ang faith na yan ang magbibigay sa iyo ng all things are possible. Ano ba sinabi ng Bible sa faith? That faith can move mountains, faith can bring you into impossibilities. Lahat ng mga imposible ay gagawing posible sa pamagitan ng faith. Ang pera, hindi. Kaya nga kino-convert. When you touch your money to the promise of the Word of God, your money becomes it, or your money becomes faith that produces all you need. Naintindihan ba natin? Kaya yung iba, hindi nila naintindihan. Pera na naman yan. Alam mo, ang mga church ngayon, hindi natin masisi ang mga tao. Dahil yun din ang mga informations nakikita nila. Maraming ganon na pera. Dito, hindi tayo nag-iisip ng pera. Nag-iisip tayo ng kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, yun ang target ni Jesus. At kung ang church natin, ang target natin is to win souls for Jesus, surely all the things that we need will be added unto us. Kaya hindi ako nag-worry about money dahil alam ko yung ginagawa ko ay ayon sa kanyang salita. Huwag tayong lumabas sa system ng Lord. Surely, ang kanyang provision ay nandyan. That's why, your character like Jesus will attract Him to do His promise. This is the explanation of gratitude attracts blessing. May God bless you. Happy birthday. And maraming mga birthday celebrants at maraming mga taong nagsusupport sa ating ministry. Maraming salamat po talaga. I'm trying my best na talagang maibigay ko sa inyo kung anong nakikita ninyo. This Sunday, meron na naman tayong courageous na sa second year anniversary, medyo sila ng 1 year. So ito po ay vision ni Pastora ng ilang taon din na nagmamaterialize na ngayon. At makita ninyo, at sunod-sunod na yung mga anniversary. And we are looking forward na magdami sa South Cotabato. Pag saturate natin ng salita ng Diyos, ang South Cotabato, South Cotabato, ay sasabihin natin ang salita ng Diyos is the gospel. So, yung gospel na ito ay parang tubig na magpo-flow siya. At kahit nasa abroad kayo, as long as you are in line with the gospel, which is the good news of salvation, unto salvation, it's the principle of the kingdom, ay maabot at maabot niya ang inyong pamilya. Maraming salamat sa inyo. Forever grateful. Kaya naman narinig ng Lord ang grateful ko sa inyong lahat. Kaya naman ang Lord ay nagmumove sapagkat ito ang nagbibigay buhay sa ating VCF ministry. We are not respecting any other religion. We are respecting every soul na nangangailangan kay Jesus. Muslim ka man, ano man ang religion mo, you're welcome because we know that Jesus is for all. God bless you and I love you. I want you to see the place, siyempre, para baka na-miss nyo yung ating Pilipinas, sa mga taga-ibang bansa. Hello, Joy. Hello, Mark O'Hara and all those eagles na nasa abroad. Yan, Jet. Hello.
Nancy Dasan, Ma'am Emma, Tata, and all those people, Luzon, Visayas, and Mindanao, si Ken. This is the place here in Tupi, South Cotabato, and we are bringing you the latest view of our Mindanao. Thank God for the opportunity to bring the gospel that has the power to change you and me. And together, nandito po kami, nagkakape, at si Pastor Alfredo, si Jennifer, at ang ating mga kabataan, plus si Josh. Siyempre, thank you so much. And this is Mindanao, Philippines, South Cotabato. Bye! God bless you!